Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay ating pong pag-usapan itong ano ba ang katotohanan sa likod ng Strait of Hormuz. Ang sabi, tayo po ay bibigyan na ng pagkakataong dumaan dyan sa Strait of Hormuz. Pero bakit mahal pa rin ang gasolina at gas, yung diesel, no? At ito nga mga darating na araw may nagbabadyang pagtaas muli, 10 piso hanggang 20 piso kada litro ng gasolina at ng diesel. Ano ba talaga ang katayuan ng ating bansa vis-a-vis dyan sa pagpayag na tayo ay makaraan dyan sa Strait of Hormuz at meron ba yung benepisyo para sa atin? Okay, bukas na po yung Strait of Hormuz para sa atin. May safe passage na rin ang Pilipinas. Pero ang tanong, bakit pagdating sa gasolinahan, parang walang epekto ang good news na ito? Bakit imbis na bumaba, lalo pang tumataas ang presyo ng diesel at gasolina? Huwag tayong magpaligoy-ligoy mga kababayan, mga amigos, mga amigas. Hindi dahil nakakadaan na ang barko ay mura na ang karga nito. Ngayong pong araw na to, hihimayin natin ng masakit na katotohanan sa ekonomiya ng langis. Bakit ang stability ay hindi katumbas ng discount? Medyo mabigat to di ba? At halos lahat tayo, ramdam natin ang pagtaas ng gasolina, ng diesel. Parang kada apak mo ng silinyador bumubuga o humihigop ng daan-daang piso, no, sa bulsa natin, di ba? So, saan ba talaga yung problema? Sa supply ba? O sa presyo ang problema? Kailangan po natin tandaan, kahit bukas po ang kalsada, yung Strait of Hormuz na yan, kung ang binibili mong produkto ay ginto ang presyo sa pinanggalingan nito, ginto rin ang presyo nito pagdating sa iyo. Dahil sa gulo sa Middle East, ang presyo ng crudo sa world market ay nananatiling mataas ang presyo. Ang access po sa Hormuz Strait ay para hindi tayo maubusan. Pero hindi nito mababago ang pandaigdigang presyo. Yan po yung napakalungkot na katotohanan dito. Hanggat hindi tumitigil yung gera na yan, hindi titigil yan sa pagtaas ng halaga ng crudo at langis. Ang nakuha ng ating gobyerno ay tinatawag na risk management. Ibig pong sabihin, siniguro natin na hindi tayo magkakaroon ng shortage o kakulangan. Pinoprotektahan nito ang ating ekonomiya para hindi huminto ang transportasyon. Pero hindi po nito kontrolado ang presyo sa bawat litro. So, yan ang pinakamasakit dyan, no? At ano ang gagawin natin? Siyempre, puwersado tayo, lahat ng tayong magkakababayan. Puwersado tayo ngayon magtipid, no? Sa paggamit ng langis, ng crudo, ng gasolina. Ang langis na ikinakarga mo sa iyong sasakyan ngayon ay binili ng mga kumpanya. Ilang linggo na ang nakalilipas sa ilalim ng mga lumang kontrata, kung kailan sobrang taas pa ng presyo. Kaya kahit bumaba ang tensyon ngayon, aabutin pa din ng ilang linggo o buwan bago ito maramdaman sa inyong mga suking gasolinahan. Ngayon, dahil 98% ng ating langis ay imported, tayo ay price taker Wala po tayong kapangyarihang magdikta ng presyo.
Sumusunod lang tayo sa agos ng mundo. So, palagay ko kahit sino magaling na leader ngayon ang umupo dyan, no? Sa luklukan ng kapangyarihan. Kung ganito ang sitwasyon sa buong mundo at na nag-aaway-away ang mga higanting bansa na lalong-lalo na itong nagpuproduce ng mga langis, abay napakahirap nitong i-manage, no? Ngayon, dapat po nating maintindihan na sa usapin ng enerhiya, ang access ay proteksyon, hindi solusyon sa mahal na presyo. Ang safe passage sa Hormuz ay tagumpay ng ating diplomasya dahil iniwas tayo nito sa mas malalang krisis, yung kawalan ng supply ng krudo at langis. Mas mahirap ang walang mabili kaysa sa mahal ang bili. So nanigurado lang yung ating gobyerno sa kasalukuyan na at least kahit papano may darating na langis, may dadating na krudo mula dyan sa mga Middle East countries at hindi tayo kakapusin ng supply kaysa naman na walang dumating na supply. Mataas na, wala pang supply. Yun ang iniiwasan ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Ang hamon sa ating ngayon ay ang pagtanggap sa realidad. Ang mundo po ay nasa gitna pa rin ng kaguluhan at ang Pilipinas ay apektado nito. Huwag tayong umasa sa mga instant na solusyon. Sa halip, gamitin po natin ang impormasyong ito para maging handa at mapanuri. Ang katotohanan ay hindi laging masarap pakinggan. Pero ito po ang magliligtas sa atin sa maling akala. Tandaan po natin, ang sapat na kaalaman ay ang unang hakbang sa pag-angkop sa krisis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating lecture ngayong araw na ito. Kung may natutunan po kayo, huwag po ninyong kalimutang i-share ang video na ito at para hindi lang tayo basta nagre-reklamo, kundi nagkakaintindihan po tayo. So hanggang sa susunod na talakayan, ako pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your